15 above. Meron pa? Okay, so majority is teenager sa atin lahat. And majority ay estudyante. Tama? Oo. And I believe na lahat tayo dito ay excited na sa darating na bakasyon. Oh, sino excited sa bakasyon? Excited ka ba sa bakasyon mo para wala ka nang gagawin sa school at nasa bahay ka na lang at nagwawalwal ka na lang? Nagwawalwal ka na lang na kasama yung mga tropa mo na nasa cafe o nasa mall. Tama? Oo. Sino hindi excited sa bakasyon? Sige, dahil na lang tayo sa school, diretso na lang tayo sa school. No, pasok na lang diretso. And I believe dahil excited tayo sa bakasyon, hindi natatapos doon. Meron pa tayong mga pagdadaanan. Di ba? May quizzes, may mga completion pa, assignments, at yung iba pa dito, examination week pa. Tama ba, Owa? Sino may mga exam sa mga susunod na araw? Di ba? So before dumating yung bakasyon, kailangan mo pang dumanto. Kailangan mo pang magpakahirap, kailangan mo pang mag-aral. No? And so, sa hapong ito, ang mapag-uusapan natin, ang topic natin is how to be successful. Pwede, yun. Pwede bang pakibasa sabay-sabay? 1, 2, 3, go! How to be successful. Ayan. So, question yan sa hapong ito. Sasagutin natin yan mamaya-maya. Di ba pag sinabi mong successful, meron kang goal o kaya yung vision mo or yung mission mo na dapat ito yung makamit ko para ako mag-succeed. Tama ba, Owa? Sino dito ang may mga goals sa buhay? Owa! Lahat ba may goals? Yes. Yung mga ibang hindi sumagot at hindi nagtaas ng kamay, hindi ko alam kung anong goal niyo sa buhay niyo. But I believe bawat isa sa atin ay may goal, Owa? Owa! And yung iba, yung iba na may mga goals sila na how to lose weight, how to gain weight. Kagaya ko, gusto ko mag-gain ng weight. 10 ways to increase or to make your grades higher than before. Meron ba mga ganun? Paano ba yung ways para tumaas pa yung grades mo? O kaya tips para makamove on sa breakup. O tips kung paano ligawan ang nililigawan mo. Tips para makasagot ang nililigawan mo. Mga ganun ba, di ba? Diba kung titignan natin, ang dami. Pag isi-search mo or kung magbabasa ka, may iba't ibang choices yan. Diba? O kaya gusto mo, paano ba mag-make up? O paano ba magpa-pogi? Diba minsan tinitignan mo sa Google, kay YouTube. But, ang pinaka-importante doon, na tanong sa ating mga sarili, how to become a successful in life? Or how to succeed in life. Diba? So, sa hapong ito, mapag-uusapan natin, let's go to the message na matatagpuan natin sa Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Nababasa niyo ba? Basta? Sabi dyan, after the death, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Next. I promise you that what I promised Moses, wherever you set foot, you will be on land I have given you, from Negev, wilderness in the south, to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east, to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of Hittites. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do.
Study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper, succeed in all you do. So let's pray. Father in heaven, maraming salamat po Panginoon sa iyong salita na aming nabasa at narinig sa oras na to. At patuloy Panginoon na mamuna ka at kumilos ka sa bawat buhay po namin Panginoon. And Lord, I pray na mag-manifest yung iyong salita at anuman ang aming mapag-aaralan sa hapon ito Panginoon ay maisa pamuhay po namin Panginoon. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. So, going back doon sa tinanong ko sa inyo kanina, kung sino ang may mga goals and paano ba maging successful, may mga choices tayo. May mga choices tayo sa buhay in which hindi natin alam kung saan at ano yung pinaka-the best choice para tayo mag-succeed. And pwedeng next slide po. And sabi dyan, kung babasahan po natin, pwedeng sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Next slide, next slide. Next slide. Yan, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! We live in a world with so many options in life. But how do we know if the option we are choosing is the right one? Diba, para natin malalaman kung yung mga pinipili mong bagay o yung pinili mong bagay ay tama. Paano mo malalaman? At paano mo masasabi na magsasucceed ka dun sa pinili mong bagay? Yes, you can be successful in anything, but is it the right path? Pwede kang maging successful in any area of life. Pwede sa buhay mo, sa academics, sa school, o sa relationship mo. Pwede din sa sports, gusto mo mag-champion, mag-succeed. Pwede din sa careers, di ba? Yung mga working sa atin. Yes, you can be successful, but ito nga ba yung right path? Ito ba yung gusto ng Diyos para sa'yo? Bakit? Ang ibig kong sabihin, kuya, tingin mo parang nag-succeed ka, pero at the end of the day, hindi pala. Anong ibig kong sabihin doon, kuya? Parang ganito yan. Si lalaki, may niligawan, at nag-succeed siya, sinagot siya ng babae. Di ba masaya? Parang kung titignan mo, wow, successful yung panliligaw ko. Nakamit ko yung oo niya, nakuha ko yung oo niya, sinagot niya ako. But at the end of the day, after several months or several years, you end up breaking up. Is it successful? No. Di ba parang you failed? Sa una parang titignan mo, yes, I succeed. But at the end of the day, nag-fail ka. Hindi nag-workout yung relationship mo. Hindi nag-workout yung mga plano-plano nyo na, gusto ko ganito kadami anak. Gusto ko ng ganito. Dito kami titira. Or, pwede pa, sabihin mo, mag-succeed ka sa grade, sabihin mo na makapasa ka. Some students, gusto nila pasado na, okay na. But some students, pasado, pero hindi pa sila kontento. Gusto nila makuha 100%. Diba? It differs sa mga kanya-kanya nating point of view. Yung isa mong kaklase nakakuha ng 95, pero disappointed siya sa sarili niya. Feeling niya, failure pa rin siya. Bakit? Kasi madami nag-i-expect sa kanya, especially yung pamilya niya. Kulang pa yung grade mo, bakit 95 lang? Dapat 100 yan sa susunod. O yung ibang mga estudyante, 75 or 3. Yung pamilya niya at yung estudyante, masaya na. Kasi alam ng estudyante at ng pamilya niya kung gaano kahirap at gaano yung effort niya na ginugugol para makapasa at mag-aaral. Yun okay na sa kanya, nag-succeed na siya dun eh. But success in life differs on the point of view of each individual. Ganun yung ibig kong sabihin. Or ito pa, instances, nag-ipon ka ng pera dahil may gusto kang bilhin. Gusto mo tong bagay na to. And then, there comes the time na nakaipon ka, binili mo yung isang bagay, nakuha mo. But then, disappointed ka ulit dahil hindi pala maganda yung nabili mong bagay. Parang ganun yung ibig kong sabihin na nag-succeed ka, but at the long run, you end up failing. Diba? And today we're gonna answer this question.
Paano nga ba tayo magiging successful? How to be successful? How to succeed in life? Meron tayong makikita dyan na 5 points na makukuha natin doon sa verse na scripture na binasa natin. First point, next slide po. Okay, basa be mentored. Makikita po natin doon. Next slide. Sa verse 1, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses, assistant. Makikita natin dyan, sinabing Moses, assistant. Sino yung assistant na tinutukoy niya? Si Joshua. Dahil iyon time na malapit na mamatay si Moses, tinuro niya lahat-lahat ng alam ni Moses para doon sa binigay ni Lord na goal nila para makamtan nila, mag-succeed sila. Tinuro niya lahat, minentor niya si Joshua. Bakit ko sinabi na be mentored? Sino dito ang nasa e-life na? Pwede ba pakitaas ang mga kamay? Sige, huwag kayo mahiya. Yung mga nasa e-life na, honest to goodness, yung mga nasa e-life na. So, kukunti pa lang ang nakataas ang kamay. And majority na congregation natin, yung people natin, ay wala pang e-life. Pwede po kayo, welcome po kayo pumasok sa e-life. Just approach, kahit sino man po sa amin na makita nyo na sumasayaw, kumakanta, approach nyo lang po kami, pwede po kayong pumasok sa e-life para mayroong mag-mentor sa inyo. Bakit mo kailangan ng mentor sa buhay? Dahil hindi mo kaya kung nag-iisa ka. At maganda na may mga mentor ka na experience and matured enough, godly mentor, kumbaga. Di ba? Dahil i-guide ka nila kung may problema ka, kailangan mo ng advice, physically, emotionally, spiritually, financially, mapag-uusapan niya. Depende sa sitwasyon. Okay? So, be mentored. Kailangan mong makahanap na mag-mentor sa'yo. Kailangan mong makahanap ng parang kuya-kuya mo o tatay-tatay mo na gagawin sa'yo, i-guide ka. Okay? At makikita rin natin doon, kapag sinabi kasi assistant, pinaka-trusted men doon sa history, pagbabalikan po natin na doon sa Bible. Pag assistant ang isang tao, pinaka-trusted men yan. And therefore, binigay niya lahat-lahat ng alam ni Moses kay Joshua. Ganon din sa inyo, kapag nakahanap kayo ng mentor niya, ituturo niya lahat-lahat, ibibigay niya lahat-lahat ng mga kaya niya para lang sa inyo. Okay? And, kapag nakahanap kayo ng mentor, give them the permission na i-correct ka at i-guide ka. Bakit? Dahil para rin sa inyo yun. Para din sa ikabubuti mo. Okay. And next point na makikita rin natin po doon ay number 2, be visionary. Pwede mo pakisabi sa iyo katabi, be visionary. Be visionary. Ano visionary? And minsan pa, sabi dyan sa Joshua chapter 1 verses 2 to 4, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you, from the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of Hittites. So binigay niya yung vision. Binigay niya yung vision kay Joshua. Bakit kailangan natin ng vision? Para mag-succeed ka sa buhay mo. Dahil kung wala kang vision, imagine mo, kung wala kang vision, hindi mo alam saan ka darating. Hindi mo alam saan ka pupunta. Pwedeng nag-aaral ka ngayon, pero wala kang vision. Pumapasok ka para lang sabihin na present ka. Di ba? Pero yung sinasabi natin na be visionary, meron kang siniset na goal na within this period of time, 5 years from now, magiging pulis ako. Or 5 years from now, magiging doktor ako. Or 10 years from now, magiging pastor ako. Or 5 years from now, magiging nurse ako, magiging accountant ako, magiging engineer ako. Di ba? Tayo lahat, meron tayong goal. Meron tayong siniset na goal. And kapag sinabing be visionary, meron tayong siniset na time. Di ba? Ito yung vision ko. Na by this time, by this period of time, eto na ako.
Di ba? Tayo mga kabataan, dapat magkaroon tayo ng vision. Lalo na tayo mga kabataan, bata pa tayo, kailangan mag-set ng standard. Di ba? Dahil kung wala kang vision, wala kang paroroonan. Hanggang dyan ka na lang. But thanks be to God dahil binibigyan niya tayo ng vision. Oo ha? Oo ha? Parang ano yan a picture of your future. Ano na nga ba ako pagkatapos ng 10 taon? Kung tatanungin kita, ano ka na nga ba? After 10 years, 10 years from now, ano ka na ba? Di ba may mga pangarap tayo? Gusto mo umangat sa buhay, gusto mo matulungan yung pamilya mo. Oo ha? And sabi pa dyan sa next verse na mababasa natin, Proverbs chapter 29 verse 18. Next slide. Where there is no vision, the people perish. But he that keeps the law, happy is he. Sabi niya. Sabi doon, but kung sino man yung nagpre-preserve ng law or yung sinusunod yung law or yung letter or yung sulat, nasusulat sa Biblia, siya yung pinakamasayang tao sa mundo. And as you move, parang ganito yan. Kapag naghanap ka ng isang trabaho, meron mag-i-interview sa'yo. How do you see yourself 5 years from now? Madalas tinatanong yan. So at least ngayon, habang nag-aaral tayo, meron ka ng idea. Pag nakita nila na ikaw ay visionary, itong taong ito positive to, makikita nila na may patutunguhan itong buhay na to, itong taong ito. So, second point natin na makuha ay be visionary. Pwede ba sabihin mo ulit sa iyo katabi, be visionary. Be visionary. And number 3, sabay-sabay natin basahin, be immovable. Minsan pa, malakas, sabay-sabay, be immovable. Yes. As you move forward towards your goal, it's gonna be tempting. Sa patuloy mong pagdire-diretso sa iyong goal, yes, meron tayong mga goal, it's gonna be tempting. Meron at merong temptation dyan na pagdadaanan mo. Parang sa racetrack, sino na nakita dito ng mga tumatakbo sa marathon? Di ba? Yung mga tumatakbo sa marathon, focus sila. Straight yung paningin lang nila. Bakit? Pag tumingin sila sa kaliwat kanan nila, pwede silang matapilok. O yung mga nagda-drive. Di ba hindi pwedeng titingin ka sa likuran mo? O titingin ka ng matagal sa gilid-gilid mo. Bakit? Pwedeng at the glimpse or pwedeng at the snap, pwedeng kang mabangga. Dapat maging immovable ka. Pwede bang itulak mo yung katabi mo kung immovable? Tulak mo, sige, tulak mo. Ayan, joke lang. Biro lang yun, biro lang. Nag-move pa rin. And sometimes sinasabi mo sa buhay mo kapag nandun ka na sa journey mo para makuha mo yung goal mo, sabi mo, suko na ako, ang hirap, hindi ko na kaya, suko na ako. Diba? Parang wala namang nangyayari useless naman yung mga ginagawa ko Yes, meron naman akong vision. Pero parang ang hirap, hindi ko na yata kaya. Pasuko ka na. Suko na ako. Diba? Ganun yung minsan na dumarating sa buhay natin, which is very tempting na para huminto ka na at umayaw ka na. But, being immovable means being stick to it no matter what happened, no matter how hard the journey is. Kakayanin mo dahil kasama mo ang Diyos. Kakayanin mo yan dahil hindi ka pababayaan ng Diyos doon sa goal na ibigay niya sa iyo. Kakayanin mo dahil hindi ka pababayaan at iiwan ng Diyos. And number 4, be faithful. Maging tapat ka lang. Sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8. Next slide. Study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So kung magiging faithful ka lang sa salita ng Diyos, or kung magiging faithful ka lang kay Lord, magsasucceed ka sa buhay mo. In all you do, you will be successful. Maging faithful ka lang. Paano ba maging faithful?
Parang ganito yan eh. Para ang tao ay isang maging faithful, you have to go back to the author. You have to go back to the author and the finisher of your faith. Sino ba yung author and finisher ng faith mo? Si Lord. At pag sinabing author, ano yung babalikan mo? Yung mga salita niya. Yung mga pangako niya para sa iyo. Plans to prosper you, plans to give you hope, plans to give you a future, sabi ng Diyos. And I will never leave you nor forsake you, sabi ng Diyos. Sabi pa niya, be strong and courageous, sabi pa niya doon sa kanyang salita. Diba? Promise ni Lord yun, I will never leave you nor forsake you, sabi ng Diyos. Gaano man kahirap yan, maging tapat ka lang sa akin, anak, sabi ng Diyos. Dahil kasama mo ko, kasasamahan kita sa lahat ng bagay, sabi ng Diyos sa iyo. Pero sometimes nangyayari, pumunta tayo kay Mr. Google or pumunta tayo sa kaibigan natin tapos mag-a-ask ng advice. Minsan hindi advice yung nakukuha natin eh. Minsan sympathy na nag-lead sa distraction. Naiisip pa siya na parang ganito eh. Nalulungkot ako nung nag-open ko sa kaibigan mo. Ay, yung kaibigan mo, gano'n talaga yun. Di ba, siniraan pa niya. Lalo pa niyang siniraan. Di ba? Dapat bumalik ka doon sa salita ng Diyos, doon sa Bible, doon ka lang mag-focus. Just fix your eyes to Jesus and be faithful. And number 5, kung titignan po natin doon, sabi niya, be strong and courageous. Nasulat din doon sa Joshua chapter 1 verse 9. This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Yun yung maganda eh, yun yung promise ni Lord. Na kahit saan ka man pumunta, kahit gaano man kahirap, sabi niya doon, inutusan ka niya eh, this is my command. Be strong and courageous. Maging matapang ka at maging strong ka. Alam ni Lord na yung kakaharapin mo, yung mga bagay-bagay na dinadala mo, alam ni Lord na makakaya mo yan. Alam ni Lord, dahil hindi ka bibigyan ni Lord ng bagay na hindi mo kakayanin. At hindi mo man kayanin yung isang bagay, that's your assurance na kasama mo ang Diyos wherever you go. Saan ka man makarating, kasama mo pa rin ang Diyos. Just be strong and be very courageous, mga kapatid. And sabi dito, for you to become successful, you have to learn it. Kailangan mong pag-aralan yung salita niya. Step by step and master it. Practice mo. I-practice mo yung mga command ni Lord na binigay niya sa'yo. Sabi ng Diyos, bawal mangopya. Sabi ng Diyos, bawal mag-cheat. Sabi ng Diyos, bawal mag-skip ng classes. Or sabi ng Diyos, huwag ka munang pumasok sa relationship dahil bata ka pa. O sabi ng Diyos na huwag kang sumama dyan. Pero anong ginagawa natin? Diba? Yung mga distraction na dumarating sa mga buhay-buhay natin. Yung mga distraction sa journey mo towards your goal. Para lang sirain ka ng kaaway. But the only thing, yung pinakagusto lang ng Diyos para sa'yo is yung best thing na ikaw ay mag-succeed sa buhay mo. And sabi pa dyan, meron lang akong illustration. For example, sinong may alam sa Waze na application sa phone? Waze. Sino may alam? Alam niyo ba yung Waze? Or Google Map na lang, Google Map. Sabihin na lang natin Google Map. Di ba kung kayo man ay nasa tour or field trip, meron yung iba nagsasearch ng lugar eh. From destination to another destination. And nandoon, kapag ginamit mo yung application na yun, kapag naliko ka sa ibang daan or kapag naging wrong way yung dinadaanan mo, magre-reroute yan. I-reroute ka niya para makarating ka pa rin doon sa goal mo, doon sa tutunguhin mo. Parang ganoon din sa'yo. Minsan kumakaliwa ka, minsan kumakanan ka at nawawala ka doon sa journey na dapat ay maging successful yung buhay mo. Pero nandyan ang Diyos
kasama mo at hindi ka niya iiwan. I-reroute ng kapatid. Ginagamit niya yung mga tao yung pwede yung maging mentor mo para i-guide ka tungo doon sa magiging success ng buhay mo. Di ba? Pwede mo yung i-apply sa buhay mo eh. Yes, nag-fail ka man. Yes, I may be a failure, sabihin mo, but I know that God is with me wherever I go. Pwede mo bang sabihin sa buhay mo, God is with me wherever I go, and whatever happens, God is with me. Pwede bang sabihin mo yun? God is with me wherever I go. Isa pa, sige, God is with me, sabihin mo. God is with me Wherever I go, wherever I and go. whatever happens, God is with me. God is with me. Anyway, pwede bang palakpakan mo ang Diyos dahil hindi ka naiiwanan. Jesus will never leave you nor forsake you. Maliko ka man, He will reroute you. Kukunin ka pa rin niya, hihilahin ka pa rin niya para doon sa will niya, para doon sa goal na binigay niya sa'yo at mag-succeed ka sa buhay mo. Oo. And hindi natin mag-deny na meron tayong mga failure sa buhay. Oo. Sino dito hindi pa nag-fail ni minsan sa kanyang buhay? Yes. Di ba? I myself have failed many times. I am a failure. But thanks be to God. Dahil nandiyan siya at nire-route niya yung buhay ko. You know, 2 years ago, it happened na parang nawala ako sa landas. Parang nawala ako doon sa track na dapat papunta ako doon sa goal ko. 2 years ago, dumaan ako sa isang break-up relationship na ang daming plano, ang daming visions, ang daming mentor, naging faithful, but then, nagsuffer pa rin at nahirapan pa rin 2 years ago sa break-up relationship. And I failed in the relationship 2 years ago. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Kung titignan ko, parang hindi ko na kaya. Susuko na ako. Dapat wala ako sa harap mo ngayon na nagsasalita. Minsan naisip ko sa buhay ko na hindi na magpatuloy. To be honest. But thanks be to God, dahil may mga ginamit siyang tao, nagpa-mentor ako, nagkaroon ako ng vision once again, naging immovable ako, at naging tapat ako sa salita ng Diyos, nagpakatatag. Dahil naniwala ako na ang Diyos ay kasama ko doon sa journey na kinagalawan ko that time. Dahil naniwala ako na ang Diyos ay hindi na ako pinabayaan despite kung sa nangyari sa buhay ko. And thanks be to God, I'm on the right track now. I'm on the right track now. Thanks be to God dahil kasama ko pa rin ang Diyos sa failure man or sa successful na bagay. And next slide. Kung titignan po natin dyan, sabi na, true success, becoming all that God wants you to be, and doing all that God wants you to do, and hearing God say, well done, good and faithful servant. Enjoy the joy of your master, sabi na. Yun yung true meaning of success. Pwede mong sabihin na successful ka sa buhay mo pag nakamtan mo yung pangarap mo, maging engineer, maging nurse, maging doktor, maging abogado, anything na gusto mong makamit sa karir mo, sa buhay mo, yes, it can be successful in life, but the very best thing para masabi ko sa inyo na ako ay nag-succeed sa buhay ko is yung makita ko na nag-i-enjoy yung master ko. Enjoy the joy of your master. Doon ako mas nag-i-enjoy. Parang ganito yan. Pupunta ka sa isang party, pero the best party ever is yung joy ng iyong master. At yung joy ng iyong master na makita ka na mag-succeed sa buhay mo. At sasabihin niya sa iyo, well done,
good and faithful servant. Pwede bang sabihin mo dyan sa katabi mo, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Next slide. Now to sum it up, doon sa scripture na ating nabasa sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9, may upuan natin yan, be mentored, na gaya ni Joshua nagpa-mentor siya. Be visionary, nandoon yung goal, at nandoon yung setting of the time na ito yung dapat kong gawin by this time. At nandyan din na kahit anong mangyari sa buhay, kahit anong distraction sa buhay, kahit anong temptation sa buhay, I will be immovable. Yan yung magiging sandata mo sa sarili mo eh. And dahil din dun sa mga promises na binigay sa'yo ng Diyos, you will be faithful para makinig sa Diyos. And gaano man kahirap, gaano man karami ang problema sa buhay, promise ni Lord, be strong and courageous because I will be with you wherever you go. I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Lord yan. Oh, and another slide. 5 yung points natin. 5 yung points natin doon. Pero, pag sasabihin natin sa isang phrase, yung 5 yun, ito yung pwede mong gawin para mag-succeed sa buhay. Yan at yan lang. Kung tatanungin niyo ako, yan ang pinaka-best thing na gagawin ko sa buhay ko para ako ay mag-succeed sa buhay ko. Serve God and be successful. Pwede mong sabihin mo dyan sa katabi mo, serve God. Serve God, please. Pag sinabing serve God, hindi naman importante kung tatayo ka dito eh. Na kasama ka dito sa church na naglilingkod, tumatayo, kumakanta, nag-MC, sumasayaw, tumutugtog. Hindi naman ganun eh. But, pag sinabing serve God, lahat ng gagawin mo, you do it all for the glory of God. That's how you serve God. Oo ba? Hindi lang yung kami dito na tumatayo. But yung ginagawa mo, every work of your hand, every move that you make, ay binibigay mo para sa Diyos. Binibigay mo para mag-glorify lamang ang Diyos. That is the true success in life. Yan yung pinaka-best thing para gawin mo. At masasagot mo yung tanong natin ngayon na how to be successful. Serve God. Be successful. Meron pa ba? Now, nag-umpisa tayo doon sa chapter 1 kanina sa Joshua, chapter 1. But, to sum it up, yung chapter na yun, yung summary nun, punta tayo sa last. Sabi niya dyan sa chapter 24, verse 14, now, therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river, and in Egypt, serve the Lord. Next slide. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, pwede kong sabay-sabay natin basahin yan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Pwede kong palakpakan mo ang Diyos. God is so faithful. God has been faithful. He has always been faithful to the very end of age. Tapat ang Diyos sa buhay natin. At ni minsan hindi niya naisipan na iwanan ka. Ni minsan hindi niya naisip na pabayaan ka. Kahit pa mawala ka sa landas, kahit pa tinalikuran mo ang Diyos, hindi ka na tinalikuran. He never leave you, nor even forsake you. Meron pa ba tayo, Master? And sa oras na ito, I just want to pray with you. Pwede bang, let's bow our heads, and I'll pray. Father, maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa pagkakataon po ito na narinig po namin ang iyong salita at nabasa ang iyong salita, Panginoon.
Lord, we may be a failure, Panginoon, but in your sight, Panginoon, we are successful, God. We are fearfully and wonderfully made by you. And God, help us, God, Lord, to find our mentor, Panginoon, na magiging guide namin, Panginoon, sa buhay namin. Lord, para may kasama kami physically, Panginoon, that, Lord, we believe na ginagamit mo ang mga mentor na ito, ang mga leaders na ito, Panginoon. Lord, para kami i-lead mo doon sa plano mo, doon sa magandang plano mo para sa amin, Panginoon. And Lord, I even pray, Panginoon, na bigyan mo ang bawat isa na narito, Panginoon, ng vision kung ano man kami after several years, Panginoon. Several years from now, give us the vision, God. Lord, expose this vision, Panginoon. Ibigay mo sa bawat isa na narito, Panginoon. And I even pray, Panginoon, na anuman ang dumating sa aming trials or distraction sa aming mga buhay, Lord, tulungan mo kami na maging immovable, Panginoon. And help us to become faithful more, Panginoon. Help us to trust in your words more, Panginoon. And Lord, we claim in your promise that you will never leave us nor forsake us, God. And Father, I thank you for your command for us to be strong and be very courageous, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon. Yes, it may be hard, Panginoon, but this is our faith, Panginoon, that you are with us wherever we go, wherever our foot set, Panginoon. Lord, you are there. Kasama mo kami, Panginoon, at kasama ka namin, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ibinigay niyo sa bawat isa na kami ay nakarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, we thank you and we bless you. This we pray in Jesus' name, and everybody would say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God.